Sa Maynila, natanggal na ang mga nakaharang sa ilang kalyeng daraanan ni Pope Francis. Bawal na rin pumarada ang mga sasakyan sa TM Calao Street mula January 12 hanggang 19. May news to go si Jay Sabale. Jay. Hawi kung anong pilit na paglilinis sa lansangan sa mga daraanan ng Santo Papa, siya namang mabilis ang pagdikit ng welcome poster ng mga militante para kay Pope Francis. Timba-timba ng nilutong gawgaw na pandikit, pamahid na walis at brush, kasunod ang mga taong nagdidikit ng poster na may nakalagay na Welcome Pope Francis, stand with the poor against Aquino's corruption and greed. Mabilisan ang kanilang kilos at pagdikit ng poster sa bagong pinturang Center Island ng LRT sa Taft. Nakapagdikit sila mula Pedro Hill hanggang Nakpil. Sa kabilang gilid ng Nakpil, patuloy naman ang paglilinis ng DPS. Hindi rin sila nakapalag sa mga nagdidikit ng poster. Pagpapabot namin ng mensahe sa ating mahal na Santo Papa na wini-welcome namin at pinapabot namin kaming mga manggagawa na yung problema sa kawalan ng trabaho, yung kahirapan, yung korupsyon sa ating pamahalaan. Kaso po, may nagbabandalism na naman. Nung nakaraang linggo lang po piniturahan yan. Kaya doon na naman po sa pondo ng gobyerno yun pag gaganyan. Kailangan siguro, polis na ang humuli dyan kasi kung kami lang, aawain po kami yan. Sa Calao, may mga parking meter at pintura ng paradahan, pero halos walang nakaparada. Bawal na kasi magparada sa magkabilang side nito mula January 12 hanggang January 19. Nililinis na at tinatanggal lahat ng obstruction sa mga kalye at sidewalk ng Leon Ginto, Taft Avenue, Quirino, Calao, Roas Boulevard at Service Road nito, Finance Street at Katigbak Street. Si Dayan na may 2 buwang gulang na sanggol at 2004 pa nakatira sa Center Island ng Calao, nagbabalot na. Maghanap po kami ng tulugan na pwede kami doon. Para makita naman na malinis dito. Maging ang tindahan ni Kuya Manny, hanggang ngayon tanghali na lang daw muna. Sa ngayon lang, talagang sumunod naman talaga kami sa kaya lang alanganin pa, mahaba-haba ang bakasyon eh. Kaya medyo kakapusin tayo sa budget sa isang linggo na Pero ngayong araw na ito, ko na rin yan. Last na yan, Pero pag alis ni Pop, babalik ulit kami. Ayon kay Manila Vice Mayor Isko Moreno, sumusunod lamang sila sa security plan at tulong na hiniling sa lokal na pamahalaan na linisin ang mga dadaanan ng Santo Papa. Yung mga kalye kung saan pinapayagan na pumarada yung mga sasakyan doon sa may gilid, sa ngayon mula January 12 hanggang January 19 ay pansamantalang hindi muna ito papayagan habang nandito yung Santo Papa. Pero pag alis ng Santo Papa ay muling papayagan pumarada ang mga sasakyan rito. At yan muna ang latest muli dito sa Maynila. Balik sa Hawi. Jay, umikot din ako dyan sa Taft Avenue sa Maynila kagabi para silipin lang yung mga dadaanan ni Pope Francis. Ang dami kong napansing mga police, security na nakabantay na. So itong mga pinakita mong mga militante na didikit na mga poster dyan sa malinis na mga pader ng Taft Avenue. Ano yan, pinayagan ba yon ng mga police? Napansin ba nila? Actually, yung problema, hindi ito napansin ng mga police at yung mga taga-DPS, doon lang naman sila sa kabilang kanto. Sinubukan nilang suwayin ng mga ito pero natakot nga sila at baka awayin lamang sila nito. Kaya pumunta na yung foreman dito sa may Manila City Hall para humingi ng tulong. So yung DPS, yung maintenance pa yung nakapansin, hindi police. I mean, that's not very, hindi yan nakakatulong sa confidence ng mga nakakapanood. Tama yun, Hawi. Kasi ang concentration kanina, napansin namin, ay yung security malapit dun sa tutulugan ng Santo Papa. Pero dun sa may Taft Avenue, nadadaanan namin kung saan nagdidikit yung mga militante, ay wala kami napansin mga polis. Hawi? Okay, maraming salamat, Jay Sabale.